their job, and their job is to follow the leads that they receive, and if necessary, or Walang takot. Kung mapunta, kung papunta sa akin, o walang takot. Kasi alam niya yung kanyang ginagawa. Di ba? O, tuloy. Baka may anomalya din niyang si Marcoleta, Boss Mark. Uy, naku, si Marcoleta. Tingin ko yung anomalya, yung anomalya niyan, yung libre kuryente daw na 2,000 pababa, libre kuryente. Biruin mo, hindi na binabanggit. Dami na uto nun yata. Dami na uto nung eleksyon. 2,000 na kuryente, libre kapag ka ako'y nanalo na. Hanggang ngayon wala pa. Ang narinig ko, mga Boss G Pamo, sir, ay yung sinasabi niya na ano daw, babawasan na lang daw yung VAT, tatanggalin na lang daw yung VAT sa kuryente. Et kaso sabi ni Recto, lulubog ang Pilipinas kapag kaganyan, lalong mababaon sa utang kapag kaganyan na binawasan yung VAT. Mukha soplak din ho tayo yung ni Marcoleta. if it is justified, that they will now recommend to either the Ombudsman or to the DOJ. Oy, wag! Takot sila dyan sa Ombudsman! Kabado nga sila dyan, sir Pangulo. Kabado sila sa Ombudsman. Pati yung kapatid mo, sinalpakan ng kung anong kaso si Ombudsman. Si Ombudsman Remulla, sinalpakan nila ng kung anong kaso. Di ba? Kaya lang, halata sila ng Pilipino. Halata sila ng mga kababayan natin. Bakit to? Tatambakan mo ng kaso kung kailan malapit nang i-appoint as a ombudsman. Para ano lang yan? Para maharang lang. Tapos yung kaso ninyo parang parang okray. Kasi daw kinidnapan dating Pangulong Duterte. Anak ng toko na yan. Miski Huel yan, hindi maniniwala dyan Kaya hanggang ngayon mga kababayan, mga Boss si Pamo, sir, iniiwasan tayong dalawin ng mga sa kabuuan ng mga DDS. So let them do their work. We do not interfere with what they do. Wherever it may lead, sinabi ko na nga yan, wala naman tayong tinatago, wala tayong, malakas. I know that there are several, the opposition would love. Wet lang po, sabi ni Bato de la Rosa. Wet lang, no? Napaka-berwek ng sinasabi mo. Pangulong Bongbong Marcos, ganyan sasabihin ni Bato. Wet lang po, wet! No, opposition. Kontrahin ko, baka ang sinasabi niya po na opposition, yung mga DDS, hindi po opposition yan. No? Ipinipilit lang po nila na magkaroon ng posisyon sa dalawang panig, administrasyon o opposition. Mga salingket-ket lang ho yan. Bakit? Pogosisyon ho ang tawag dyan. Di ba? Pogosisyon. Ang tunay na opposition hanggang ngayon, naniniwala ko, wala pong iba kundi sila Senadora Risa Ontiveros o yung sila Trillanes. Yun pa din po ang tunay na opposition, mga kababayan. Dahil sabi ko nga sa inyo, Mark, sabi, nagtanong iba, bakit ganun? Kampi na sila sa gobyerno. Hindi naman totally. No? Ngayon sumasang-ayon sila kung paano na pinapatakbo ng ating Pangulo yung gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Sumasang-ayon sila. Pero may mga pagkakataon pa din po na iba yung gusto nilang way, para paunlarin ang Pilipinas. Dahil naniniwala po ako, ang opposition po, pagpapaangat sa Pilipinas pa din po ang gusto niyan Kaya lang, nataon na ang Pangulo natin, akma o gusto nila kung paano niya pinapatakbo ang Pilipinas. Hindi po paninira lang ang ginagawa ng opposition. Kilala nyo na, di ba, yung mga naninira, yung mga walang mga ebidensya, puro pamumulitika nga lang daw, sabi ng Pangulo. Sino ba yung mga ganon? Pogosisyon. Sino yung pogosisyon? Sino ba nagpapasok ng pogo sa Pilipinas? Alam mo na yun. Magpa-blatter ka, Mami Pebs, para pag may nangyari, dadamputin sila ng pulis. Susunod na po natin dito, si Mami Pebs, mga kababayan. To
to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Yun, yung mga paninira. Hindi nga ho nila maipaliwanag kung paano sasabit o kung paano papunta kay Pangulong Bongbong Marcos yan eh. Basta ang sinasabi na lang nila, ang lahat ng po ito, ang umpisa at ang leader naman ito, si Bongbong Marcos. Nongga lang po. Ganggang ganun lang ho, mga kababayan. Alaws na ibang iniebas o walang mga ano tawag doon, walang susuporta na ebidensya doon sa kanilang mga sinasabi. Gusto nila akong tanggalin. O, yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung mga Ako, Pangulo, mamaya po, pakinggan nyo. No? Pagkatapos nito, yung sinasabi nyo po na gusto nila kayong tanggalin, tingin ko po, hindi lang nila kayo gustong tanggalin. May sinasabi po si Pebbles Talakera. Gusto pa po yata kayong ipayari. Gusto pa po yata kayong ipapatay. Sabi ni Pebbles Talakera. gagawin nila. Pero kaya nandyan ang ICI para silang gagawa ng pag-aaral. Dependyente. 'Di ba? Hindi mo iisipin na inilagay yan ng Pangulo para protektahan ang kanyang sarili. Hindi. Independent. Mga bossing. Paghabol ng ebidensya. Sabi ni Alubida Gamers, putya na yan. Kahit grade 1, hindi maniniwala na kidnap yun. Sa dami ba naman ng tao at mga pulis may kikidnap. O yun, doon daw nakarelate yung kaso ni Remulla. Kaya ayun, Alubida, wala. Walang nangyari. Iyakan sila nung naging ombudsman, si Remulla. Di ba? Oh. Pag-verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga informasyon na natatanggap nila. And I'm on this. I'm confident that whatever mud might be slung at the administration, that we will be able to show that these are politically motivated and. Alam po namin. Alam po namin. Hanggat po ang sinasabi nila puro si Bongbong Marcos at wala man lang maipakita pati nga yung kay Speaker Romualdez Ano isipin ng tao dyan? Pinupolitika si Martin Romualdez. Bakit to? Puro ganun lang ang sinasabi nila. Si Martin Romualdez, dawit, may mga dinadalang pera kay Martin Romualdez, pero hearsay. Tapos puro parang katang isip. Parang kung nanonood ho kayo nung Hiraya Manawari dati, mga bossing. Hiraya Manawari, yung mga batang 90s. Di ba? Yung mga katang isip na mga kwento para lang sirain at pabagsakin at maalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Pero pag narinig nyo yung susunod natin kay Pebbles Talakera, naku, magagalit kayo, maiinis kayo, mabubisit kayo. Biruin mo ang Pangulo na nagtatrabaho, gustong ipapatay daw at may hinair pa daw. Mamaya natin pag-usapan yan. Do not actually have any validation in fact. Will the President take one more question? Mr. President, the new ombudsman. Kay Vice Presidente, hindi pwede yung ganyan. Yung mga random question. Hindi. Kailangan nakasunod-sunod yung mga question doon sa Vice Presidente. Di ba? Pero, hindi, napansin ko lang, maisingit ko, although out of topic. Si Pangulo, yan, okay lang, rekta, sige, magtanong kayo, random question, walang problema. No, basta kailangan naka-align doon sa kung ano yung topic ngayon, wala yung biglang singit ng kung ano-ano. Pero sumasagot pa din Pangulo. Vice Presidente, ganun na nga yung sinasabi nila, o kailangan ganito yung mga itatanong, etc., etc. Pero napupunta pa din po sa hukayan ng bangkay. Napupunta pa din po doon sa relos ng Pangulo na hinihingi ng sundalo. At the end of the day, at the end of that yung interview sa Pangulo, ni walang na-topic na patungkol doon sa ini-issue. 'Di ba? Doon sa patungkol doon sa issue o sa confidential funds man lang.
yesterday lifted the restrictions on the release of SALNs to the public. Finally. Yes. Will you take the lead? Ito na lang nagagalit yung mga DDS. Bakit daw uunahin yung pagbubukas o yung pagpapakita ng salin ng mga politiko? Anak ng tinapay yung mga DDS, hindi mo maintindihan talaga. Sasabihin nila, palusot nila, bakit uunahin yung pagbubukas ng salin? Ang daming problema ng bayan. Konektado nga yung pagbubukas ng salin sa problema ng bayan Bakit to, mga kababayan? Upang makita kung sino yung napakabilis na tumaas ang kayamanan ang hindi mapaliwanag at hindi kaya ipaliwanag, no? Na naka-oposisyon sa gobyerno. Ganun kasimple yun. Pero yung mga DDS, kasi mukhang tatamaan yung mga idol nila, bakit uunahin pa yung pagbubukas ng salin? Ang daming problema ng bayan. And allow the release of your SALN and maybe perhaps those of your cabinet members? We'll follow the new rules. We'll follow. Pangulo, ha? Unahan mo na, Pangulo. Ikaw na mag-umpisa, ikaw na magpakita. Pag hiningi na, sige, send nyo na po, no? Pag yung iba, yung mga nasa ilalim nyo, tumanggi, yari na. The old rules. These old rules were suspended in the last administration, where the SALN was. Narinig nyo? Sinuspindi yung pagbukas ng salin nung huling administrasyon. Bakit? Baka may tinatago si Digong. Baka pati si Martires isinesafety niya yung kanyang sarili, no? Nakita naman natin nung siya ang ombudsman, parang wala tayong ombudsman, tahimik, no? Muntik magkaroon ng pag-epal yung ombudsman, yung sa kaso ni Sara Duterte, yung sa impeachment, muntik na. No, kasi gagawin nila doon, walang nakita na mali doon kay Sara Duterte, kaya hindi dapat impeach. Yun sana yung gagamitin na Senado pang justify sa mamamayang Pilipino na clear si Sara Duterte. Kaso wala, hindi nangyari. Bukuho no? Kumaga nasilip or ramdam ng mamamayang Pilipino na ganun yung gagawin nila. It was much easier to get a copy of the SALN and to examine it. And I was quite surprised to find out when I first came into office that was no longer the case. That it was almost impossible, in fact, to get a copy of people's SALN. And Yun kay dating Pangulong Duterte, kailangan papaalam ka pa doon sa politiko na yun bago buksan yung salin mo. so we are just going back to the old procedure, and we will follow that. Whatever. Unahin niyo po si Martires. Tapos isubmit mo na din yung salin mo, Pangulo. Total naman nasabi mo na. Para tapos na, di ba? Whatever happens. Again, Yung kasasabihin ng mga DDS, naku, hindi naman lahat yan. Naku, bata niyan, si Boying Remulla Kunyari, sinabmit tapos hindi naman nila ilalabas lahat. Ganyan siya sabihin ng mga DDS. Lynn Garcia, laging bigo ang mga DDS na maiupo si Sara. Naku po, October 31 po. May date ha? May petsa ho, mga kababayan. Isa pa to kay Pangulo. Tapos, rumekta na tayo doon sa ipapapatay na si Pebbles Talakera. my SALN is I have again it will be available to who. Sorry po. Minsan nagkakamali tayo. ICI po. Alam naman po natin yan. Whoever would like to, kung hingiin sa akin ng ICI, di siyempre bibigay ko. Kung hingiin sa akin ng ombudsman, bibigay namin. And will you Diba? Bench, out muna ako sa inyong lahat. Ang lakas ng hangin dito sa Southern Leyte. Ingat kayo dyan ha. Ingat po doon sa mga kababayan natin na nakakaranas po ng malakas na pag-ulan. join your cabinet to do the same? Yes, of course. Of course. Thank you. All right. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Tapos na. Maraming salamat. And that concludes our mini press conference today. Side of the socio-economic development plan of the Philippines. Hindi, ito.